Did you know? Kung ano ang covenant? It is a binding agreement between two parties. Parang katulad din sa batas ng tao yan eh. Nire-revise dahil matagal na yung batas na yon. Ganon din sa covenant. Kaya nga may new covenant kasi nanggaling siya sa old covenant. Iba ang pakikitungo ng Diyos sa old covenant sa new covenant. Sa old covenant, kailangan mo tuparin ang buong kautusan at magsakripisyo. Kaya yun ang pinapangaral ng mga pastor na hanggang ngayon ay nakadepende sa old covenant. Eh si Kristo na nga ang tumupad ng kautusan, nag-sacrifice na siya at tinapos niya na yun. Kaya dapat ang mensahe natin binabahagi ay mensahe ng biyaya at hindi mensahe ng kautusan pa rin. Kaya madaling matukoy sa ngayon yung mga preacher na nangangaral under the law. O katulad dito yung sa Luke 18:1-8, yung persistent widow. Ang pinipreach ng mga pastor ngayon ay laging magkaroon ka ng mighty prevailing prayer chain, tapos yung pastor mag-pray alas 7, alas 8 ng gabi, ilalagay niya ngayon yung mga miyembro niya doon sa mga madaling araw na napakahirap mag-pray. Tapos sabi niya, kukulitin ng Panginoon para tugunin tayo sa mga panalangin natin. Eh, ang nakalagay nga dun wicked judge Wicked judge ba si Lord? Covenant ay simula yan kay Moises hanggang sa pagdating ni Kristo. Ngayon, nung namatay si Kristo, saka palang pumasok yung New Covenant. Sa panahon ni Mark, Luke, John, Matthew, Old Covenant pa rin yun. Kapag ang mga preaching ng mga pastor ay maraming requirements, gawin mo to, gawin mo yan, para ka pagpalay, para ka maging holy, para maging karapat-dapat sa Diyos. Ay, Diyos me! Nasa Old Covenant po kayo. Tapos kakanta ka pa ng, God is fighting for us, we will not be shaken. Aba. We are more than conqueror na nga Dahil meron nang namatay sa krus, may tinapos na si Kristo. Tandaan natin na meron ng Kristong namatay sa krus. Kaya lahat ng benepisyo ng kanyang kamatayan sa krus, kung tinanggap mo ang kanyang biyaya, lahat yun ay mapapasa iyo. Alin-alin ang mga yon? Yung forever ka ng pinatawad, forever ka ng ligtas, forever ka ng righteous. At sa journey mo sa lupa, pinagaling ka na at ikaw ay blessed and highly favored. Ephesians 1:6, doon sa mga tumanggap na biyaya, ikaw ay karito na. Eh ano naman yung sinasabi nilang man-made teaching? Tulad nung kay Pablo, sinabi niya sa Romans 12:1, ipinamamanhik ko sa inyo. Sabing gano'n, ipinakikiusap. Ano sinasabi ng mga man-made teaching? Sinasabi ng Bible, huwag daw kayong makikaayon sa takbo ng sanlibutan. Eh samantalang sinabi ni Pablo, ipinamamanhik, ipinakikiusap. Ganon. Yun ay pinapakiusap at hindi inuutos. Na maikutin ito. Oo nga pala, tandaan natin, ang mensahe ng biyaya ay mensaheng mapagpalaya. Sabi sa Romans 8:1, for there is now no condemnation to them who is in Christ Jesus, who set us free from the law of sin and death. Kapag ang pastor ay nangangara at puro condemnation, pero pag meron kang hindi nagawa na pinapagawa niya, sabi pinapagawa ng Bible, tapos kinokondem ka, ay, hindi sa Diyos yun, kapatid. Mag-aral tayo. Sa susunod, sasabihin ko sa inyo, pag-aaralan natin yung mga man-made teaching at saka old covenant teaching para hindi tayo naliligaw, hindi tayo nalilito sa mga pinagsasabi ng mga pastor. At kayong mga miyembro, dapat nag-aaral din kayo. Kasi mismong si Pablo ay natutuwa o nagagalak sa mga taga-Berean dahil habang nagsasalita siya, ay sinusuri ang kanyang sinasabi. Kaya mag-aaral tayo. Did you know?